So as usual, tahimik si Taning, 'di ba? So ang sabi nga po, ang pambato ngayon ng Budol admin ay si Jamagno. Well, si Jamagno, kiss ass siya kay Tamba. Pero kahit papaano, dinidefend din niya si Kuting. Excuse me. Pinagtatanggol niya yung mga kakulangan, 'di ba? Shortcomings ni Kuting, ganyan. Normal naman daw na magmahal ang bilihin. Basta kung ano-anong mga TikTok video ang pinagagawa ni Jam para lang i-promote nga si Kuting. Gumaganda daw ang ating GDP or gross domestic product. Did you mention GNP as well, Jamagno, ha? Iba ang GDP sa GNP. Sige nga, discuss mo nga yun. Total, mukhang magaling ka sa economics eh. Oh. Tapos ganyan, todo promote si Jamagno ng admin ngayon. Pero mas sip-sip siya ngayon kay Tamba. In fact, sabi nga niya dun sa video, nakasama niya sa Balayan, Batangas si Tamba. Taga Butuan City ka, taga Mindanao ka, imposibleng from your own pocket ang gagastusin mo for your airfare, Jamagno, hotel accommodation, allowance. Imposibleng ikaw ang gagastos niyan, although mayaman naman ang angkan mo, di ba? Imposibleng papayag ka. Alam mo, may naririnig ako mga chika about your Jamagno. Can you confirm, and na-discuss ko na to sa mga dati kong vlogs, na ikaw daw ay nagde-demand ng billboard bago ka mag-endorse ng produkto? Like, kailangan may malaking billboard sa EDSA? Also, magkano daw yung binulgarya ng isang CEO ng cosmetics products or something, na si Jamagno daw ay parang per 10 minute video or per 5 minute video, ang kanyang rate ay pagpalagay mo 250,000. Ano, magre-record siya ng video to promote a certain product, ganun yung bayad. Plus, sasagutin daw yung airfare at saka yung hotel accommodation, food, kapag halimbawa si Jamagno ay imi-meet up. Parang ganyan, willing siyang lumuwas na gano'n. Nagde-demand talaga siya. Syempre naman, no, kasi si Jamagno maraming followers. I guess marami siyang followers sa TikTok, and even maybe we can check on Facebook. Pero huwag na natin pag-usapan si Jamagno. Ang puntahan natin si si Taning. Pero siya na ngayon ang pambato. Ano na nangyari kay Taning? Oh, kasi lumamlam ang career ni Taning, di ba? I mean, nung ako'y nag-aaral, mga ate at kuya, kahit nung 4th year college ako na napaka-crucial, lalo na nung mga times na nagpa-practicum na ako or nagpa-practice teaching na ako or nag-OJT na, nakakapag-live pa ako noon, nakakapag-post pa ako sa social media, walang nabago. Once a day na post, okay lang, di ba? Pero si Taning po, wala talagang kaganap-ganap ngayon. Kaya ang pambato ng admin ngayon si Jamagno. Pero masip-sip siya ngayon kay Tamba, di ba? Si Tamba ang pinopromote niya, ganyan. Todo defense siya kay Tamba. Ay, ba't hindi mo banatan, inaabangan kong banatan mo si Tatay Digong. Sige, try mo nga, Jamagno. Total, mukhang hindi lang si VP Sara ngayon at saka si Tamba ang nagwawarla eh. Kasama na si Tatay Digong at kailangan niya ipagtanggol anak niya. Sabi pa naman ni Tatay Digong, the most corrupt institution. Jamagno, most corrupt. Tapos pumunta ka ng Balayan, kaharap mo yung yung mga makakaliwa. Oh, you think hindi corrupt ang mga yon? Most corrupt, most rotten institution, di umano ang House of Representatives. So sa 312 na kongresista, ilang percentage kaya nun ng corrupt? Kahit sabihin mo lang na 95% or 90%. So nasa 270 mahigit na kongresista ang corrupt. Tapos kaharap mo pa yung mga makakaliwa. You think hindi sila kasama sa corrupt na 270? What about the leader? What about the speaker? We don't know. No? Pero 'di ba? Sinasabi ni Tatay Digong yun, abangan ko kung wawarlahin mo si Tatay Digong, Jamagno. Tingnan natin. Ikaw pambato ngayon, si Taning kasi lumamlam ang karir eh. Oh, si Taning nag-aaral, wala siyang masyadong post. Oh. Taning, hindi ka pa naman graduating. Oh, hindi ka pala naman gagraduate, 'di ba? Napin ko dito yung picture ng parang naaalibadbaran ako sa mga ka-etchosan ni Taning. So syempre wala pa ring pagbabago, September 23 pa rin yung huli niyang post, ayan pa rin yung mga kapulisan ng Singapore na parang puweti yung helmet na nandoon sa na dulo, parang bulging na puwet. Pero helmet po yun nasa yun sa rightmost yung rightmost na police. Oh.
Yun yung kahuli-hulihang post ni Taning, walang ganap. Ngayon may nakita ako ditong post niya, siguro sa photos natin tingnan, na napaisip ako ng bongga. Dali sana makita ko. Where was it? Oh, mahal na mahal daw niya yung babaeng yan. Okay, fine! Ikaw na ang mahal na mahal. Oh, BP Sara, support siya dati. Yakap-yakap na naman. Oh, ay! Wala dito yung yung picture. But there was a photo of Taning in Kamangyang. Baka sa RG. Ito, nakita ko. Yan. Ito yung time na umuwi si Taning, mga ate at kuya. Ito si Taning, natatakpan ng kanyang namimintog na daliri. Taning, ang lusog-lusog na talaga ng daliri mo talaga. Hayahay ang buhay, Match. Madaming kinakain, Match. So, ang post kasi dito ni Taning, sabi niya, he listens. Si PBBM daw nakikinig daw sa kanya. So, kung ano man yung mga recommendation niya, teka, open ko nga ito kung kaya. Suggestions para sa good governance, yun ang sinabi niya. He listens. Ayos, sabi ni Taning. Blah, 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 blah. So, ibig sabihin, nasa palasyo siya ng Malacanang. Nga, may logo ng Pangulo. So, nasa palasyo, biro mo yon. Talbog ang lahat ng mga vloggers. Jamagno, kailan kita makikita na nasa opisina ni President Marcos Jr. Kung ikaw ng pambato ngayon, kailangan maabot mo itong mga nararating ni Taning. Sino pang pambato? Yung nakagat ng aso? Sino pa? Yung kukiroke? Wala nang may caliber sa inyo. Tapatan nyo si Taning, nakaharap ang Pangulo at nag-a-advise sa Pangulo para mag-succeed ang leadership. Tapos sabi dito ni Taning, may sinabi siya dito na sabi niya, hintay lang ng konti. Parang sinasabi ni Taning na wait lang tayo. This was in August, di ba? It's just that I like diplomacy, more blah, 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 blah. I won't go into detail. Ayaw niyang i-discuss kung ano na pag-usapan. Basta mararamdaman nyo na lang, Ems. The thing I like about this one, but this one, ba't hindi mo madiretsang tawagin si bastos, si Taning parang walang, mahilig siya sa ganyan. Mahal na mahal ko ang babaeng ito. Ang gusto ko sa isang ito, parang ganun siya, Pwede mo naman sabihin, the thing I like about PBBM or President Marcos Jr. The thing I like about this one, parang ang taas ng tingin niya sa sarili niya. This one, that cat, that guy over there. Attitude, si Taning. Agree ba kayo? Is he's open to feedback even if the feedback comes from a fly on the wall. Buti alam mo, ikaw ilangaw lang sa pader. Pero laki mong langaw, malaglag ka dyan, kumapit ka ng bongga, ha? It'll get better daw. So, gaganda naman daw yung administrasyon ni PBBM. Chillax lang daw muna tayo. Blah, 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 blah. Hindi daw siya maka-join sa government, nag-aaral pa siya. So, basically diplomatic reklamador lang ang eksena ko, sabi niya. I will not join the government. Hindi, I will not join. You cannot join, biatch. Bernakis. Taning, nanonood ka? Anong I will not join? You cannot join. Iba ang I will not and you cannot. I will not join. Gusto mo na nga daw nagpakita ng screenshot si Sas na manunumpa ka na nga, nakabili ka na nga daw ng barong, sabi ni Pebbles. Bayaran mo daw yung 5K mo utang. Bayaran mo yung 5K mo utang. Nakabili ka na daw ng barong, pinakita mo yung screenshot na ma-appoint ka as presidential advisor, kuning-kuning. Hindi natuloy. Ano nangyari, Taning? Tinapon ka na lang sa malayo para wag kang, siguro maligalig ka. Tama ka. Diplomatic reklamador, kuning-kuning. Siguro marami kang demands. So, gaano katotoo yung sinabi ni Pebbles, Taning, na ikaw ay tumanggap ng 16M? Yun ba yung alleged? Parang ganon. May 16M ka pang matatanggap galing kay Butod. Bakit ka may 16M sa kanya? Bayad ba yun sa pangangampanya mo? Pag-endorse mo kay MM? Laki mong maningil, sana all. Sino kayang political vlogger ang kayang sumingil ng 16M endorso lang, 'di ba, no? Totoo ba yung Taning? Can you confirm? Sabi kasi ni Pebble si 16M daw.
So, wala nang ganap si Taning. Antay-antay lang daw tayo, chillax muna at gaganda daw naman ang administrasyon or ang leadership ni. So, next year, abangan namin next year. Well, Taning, to be fair with you, may isang psychic na kaibigan akong nagsabi, itago na lang natin siya sa pangalang Attorney Nick Nangit, na next year daw ay gaganda yung administrasyon, yung performance ng administrasyong Kuting. Dapat lang, 'di ba? Bawi-bawi. Aba, may 5 years pa. Inip na ang taong bayan, gusto na siyang mapalitan. Pag hindi niya pinag-igi, marami ng imbyer na may mga nag-uusap na nga ng coup d'etat. 'Di ba, napaparanoid na nga ang pareho, ang AFP at PNP napaparanoid na nga na mukhang may mga nag-uusap-usap na mga retired general. Kailangan pag-igihin ni Kuting. Not because you advised him to, but he needs to. Diba? O, nakikinig daw. Well, siguro sa picture na to, anong tinuturo-turo mo, Taning? Anong tinuturo mo na nakikinig yung dalawa? Turo-turo mo na na ipalinis ang Ilog Pasig, ha? Kasi alam niyo na, ang amoy niyan papasok din sa palasyo. So anyway, parang ang pinagmamalaki dito ni Taning ay parang he has the upper hand. Is that so? Despite na pangulo ang kaharap niya, nakikinig sa kanya. So yung wisdom niya, yung knowledge niya is broader and richer than PBBM. Ganun ba yun? O ngayon, nung nakinig siya sa noong August, ano na ang epekto niyan? Diyos ko, mga ka-etchos na Taning. May isa pa ditong post. Kulba gihapon ni communist style adto ka Mindanao, kita tayo doon. Ha, ano tinutukoy nito? Si Taning kung sino-sino. Abay, huwapos kay Cayetano. Hoy, may history yan si Taning, ha. Mag-ingat kayo, Ma'am Shikels, mag-ingat ka. Si Taning, yapos-yapos kay Cayetano dati, nung hindi na pagbigyan sa mga hiling-hiling, ay inaway na si Cayetano, ha. May history ng ganyan si Taning. Yapos-yapos din kay Tatay Digong, ewan ko, siguro takot din kay Tatay Digong, kaya hindi masyadong makabira, ngayon, yapos-yapos. Saan to? Sa Japan? You don't bite the hand that feeds you, no matter how superior your formal education is. What do you mean by that, Taning? Superior ang formal education mo than Ma'am Shikel? Si Ma'am Shikel ay abogada. Tapos may mga, baka nilagay lang yung kanyang quote na yon, no? Doon sa picture. Pero kung siya yung nag-edit niyan, ano ibig sabihin? Mataas na ang aral mo kumpara kay Ma'am Shikel? Ma'am Shikel, mag-ingat ka. Sabi pa naman ni Bagong Lipunan, yan ang magpapabagsak sa inyo. Grabe niyan away-awayin noon si Cayetano nung wala nang napala. Pag natapos ang mag-iingat. Well, pare-pareho kayong mag-ingat sa isa't isa. Agree ba kayo, mga ate at kuya? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.